everyone. Students of the Bible, the spiritual school is on. I would like to welcome our live streamers, and I thank God for the good news that we have lots of viewers outside the country, especially in North Carolina, no? But thank God, it's an opportunity for me to really be a part of your journey as a Christian all over the world. You know, napakabuti talaga ng Lord. We didn't realize na dumating tayo sa ganito, na kung saan through technology ay maaabot talaga natin pala. Totoo pala. Pinatunayan ng Diyos na you can go to the world and make disciples to all nations. We thought hindi ito mangyayari. Siguro para lang sa ibang may pera na pwedeng mag-fly. Tonight, nakita ninyo sa Facebook, ginamitan ko po ng flight. Because actually, the book of Revelation is future revealed word of Jesus Christ of what is to come. So we've got to go there. So by symbolizing ourselves to be in an airplane, because we should be born in the air, in the heavenly realm, so that we could understand the word of God, which is from heaven above. So hindi po natin maintindihan hanggat hindi tayo na born again. We should be a born again believer. Apart from that, talagang hindi po natin talaga maintindihan kahit PhD pa kayo. And we thank God for all through the years, marami tayong estudyante na lumago. Of course, marami ding hindi, pero mas marami ang tumutok. Kaya natutuwa ako na kahit sa ibang bansa na halos hindi nyo nababasa ang mga pangalan ng bansa, ang nation sa planet Earth, ay nagko-comment sa ating live stream. Amazing. So yun po, wala po tayong inaasahan na padamihan ng live viewers, kundi padamihan ng ng ma-reach out ng salita ng Diyos. It's all about Jesus. So tonight, as usual, study po ito. Kaya medyo we should get along with the Word of God. Siyempre, pag study, medyo mahaba-haba by context. Kailangan mabilisan po. Kasi pag wala ang Holy Spirit, talagang mahirapan tayo. 1 hour and a half is not enough for you to understand every subject. So, again, nasa flight po tayo ng Revelations 1 to 22. At sa likod ko ay merong sketch na prophetic panorama. Again, ulitin ko para sa mga Pilipino, ang panorama po ay kabuuan ng picture. Kahit anong laking picture, kasi sobra naman laki talaga ang buong mundo. Ibig sabihin, ang history ng mundo may picture po yan. Na-notice natin ang book of prophecy or revelation ay ginagamitan ng Diyos ng symbol. Ito po ay hindi allegory, ito po ay symbolic at saka may somewhat literal din halo. Para maintindihan natin, kailangan natin ang banal na espiritu na siyang ating teacher. Now, I'm here as a biology may katawan. So, I will allow the Holy Spirit to teach us all, including myself. Sabi ng Lord, Ephesians 4:11, review lang, tayo po ay mag-mature sa pamagitan ng ating equipment. At ang magbibigay ng equipment ay yung fivefold services or ministry na kung saan ay pinapagalaw ng Diyos sa pamagitan ng pastor, ng apostle, ng evangelist. At yung 5 na yan na services sa fivefold ministry dyan sa Ephesians 4:11 ay sangkap para tayo ay mag-mature. Bakit kailangan mag-mature? Kasi hindi naman tayo makagamit ng kapangyarihan na binigay ng Diyos sa atin. Diba? Romans 12, sabi niya doon, will I give you power to become my children? Ngayon, anong gawin natin ang power kung children pa rin tayo? That's why we need to grow mature in order for us to use the power that God is talking about. And it's the Holy Spirit. Siya po ang promise na kapangyarihan sa mga taong naniniwala kay Jesus.
So Trinity, kailangan maintindihan natin upang tayo ay tuloy-tuloy. Okay, nasa na ba tayo sa flight natin? Nasa Revelations chapter 6 down to 18. Pero kumukuha lang po tayo ng importanteng mga bagay o word na kailangan nating sangkap. Hindi lang po ito, we are trying our best na makita natin yung panoramic. Kung hindi man ito buo na talagang clear ngayon, as you grow along, ganun din ako, kailangan kong mag-grow para magiging clearer. Ano ba ibig sabihin ng revelation? It is what? Unveiling. Sa katulad po ng isang artist na matagal niyang ginawa ang kanyang art, ang work of art, and then may revelation day. Yun, i-unveil na niya at papakita niya na sa buong sangkatuan, katulad ni Michelangelo, na pinakita niya, ni-reveal niya na yung kanyang obra maestra. So, the God the Father ay meron siyang obra maestra. At yun ay kanyang tinatago, syempre para surprise sa kanyang mga anak. At ngayon ay ina-unveil niya sa pamagitan ng kanyang banal na espiritu. Kaya nga pag na-born again tayo, unti-unti ang pag-unveil. No? Kaya nga pag nagsalita kayo, kahit ang young people natin dito, may sense na. Kasi na-unveil na po sila. Hindi man ganun kaklaro, pero at least may ideas sila kung ano itong Jesus Christ. Now, the revelation of Jesus, ang buong revelation ni Jesus Christ ay itong Book of Revelation. Pauna pa lang, sabi niya, the Jesus Christ revelation or the revelation of Jesus Christ. Verse 1 yan. So kaya wag nating sabihin na hindi napag-usapan si Jesus dyan. It's all about Jesus and He Himself is the one talking. So nagpapasalamat tayo na we're about to end na. Eschatology po is the study of last days. Kaya kailangan po nating on the go tayo, mga pastors, hindi po tayo dapat tamad. Sapagkat kung tamad po tayo, talagang mauunahan tayo ng ating kaaway na ang demonyo. So tapos sabi natin, Jesus is coming soon. Alam nyo, sabi ko nga, na-mention ko last time, if you do not believe that Jesus is coming soon, you are incomplete Christian. Because Jesus came as a baby, and then He grew maturely, and then He was slain as the Lamb of God who takes away the sins of the world. He died and rose again. Now seated at the right hand of the Father with the promise that He will come back. That is the true picture of the plan of God. Okay? So nandito na po tayo sa Jesus is coming soon. So bakit po natin pinag-aaralan ito? Sapagkat tayo ay privileged na mga anak ng Diyos na binigyan ng revelation ni Jesus. Hindi lahat ay binigyan ng revelation. Kaya huwag kayong makipag-argue sa mga taong hindi naman pala born again. Nag-argue ka ng mga revelation na yan. Kahit anong sasabihin nyo, hindi kayo maintindihan. So maghanap kayo ng kapwa nyo para maintindihan kayo. At doon, iron sharpens iron. Kung alam mo, may alam ako, then we put that together and we will be more stronger than ever, and at Jesus Christ will be more clearer sa atin. Kaya nga, do not stop fellowshipping katulad nito. Do not stop studying the Word of God. Again, the book of Revelation is telling us in chapter 1 that to those who read the book of Revelation, listen, and kept what they read, what they learned from Revelation are called blessed. Another term of blessed is happy. So dapat yung mga itsura natin, happy tayo tuwing pupunta tayo sa equipping the saints dahil madadagdagan ang ating alam. Pag marami kang alam, the more na naging clearer si Jesus. At kapag the more clearer si Jesus, the more happier you are. Kasi siyempre, pag ikaw yung isang bagay na malabo sa iyo ay nagiging klaro, naiiba na rin ang mukha mo eh. Nagiging klaro din yung mukha mo kasi happy ka na ang dating misteryo ay naging revealed sa iyo. Alright. So, I am trying my best to be more clear tonight.
Kasi siyempre alam ko maselan ang topic po natin. Almost maraming churches ayaw ng revelation. Ibigay na lang natin yan sa mga scholars. Magmadyong na lang tayo while ano. So, ano na lang, magsimba-simba lang tayo. Parang ganon. No, but if you are born again, it is your right to know. Because paano kang magamit ng Panginoon kung hindi mo alam? Siyempre, yung mga hindi nakakaalam, hindi gagamitin. Katulad din ng trabaho. Hindi mo alam yung trabaho, lang ang ibibigay sa yung trabaho. So again, tatlong uri ang Kristiyano. Ang Kristiyano ay, meron po tayong Kristiyanong talagang lumago. At yun ang tinatawag nating mga mga katawan ni Kristo. Siyempre may Kristiyano dito yung mga babe Christian, na hindi mo, siyempre pag baby, hindi mo pa maasahan, kaya hindi sila nabibigyan ng katungkulan. Taglish po tayo, hindi sila mabigyan ng position or power, honor, authority katulad ni Jesus sapagkat sila ay babe Christian pa lang. So they need mentors. And so we are raising here mentors sa sobrang dami ng kailangan ng mundo ng mentors. Eto tayo, ang lit-lit pa rin natin. Mukhang yung iba, napilitan pa. So, napakasakit, Kuya Eddie, na wala tayong future dito sa ating Christianity kapag hindi po tayo mag-aral. And we should raise mentors in order for us to push all the children of God to grow mature. And also, may mga Kristiyanong churchgoer lang. Because they consider it religion. So, tatlo yon. So, dito na tayo sa category na tayo ay lumalago, obviously, dahil nagagamit na tayo ng Panginoon. Ang isang bagay na kagamit-gamit ay mahalaga. Look at your neighbor, mahalaga ka sa Diyos. Kaya nga, magpagamit tayo. Paano naman tayo gagamitin kung wala tayong alam? So out of your study, katulad ng isang estudyante, kapag nag-graduate kayo na inyong course, right after, mapagkaperahan nyo na yung inyong pinag-aralan. So ganito din, sabi ko nga kanina, yung mga pastors, hindi lang nila naintindihan na ito ay ang tunay na trabaho. Kapag pastor ka, or leader ka, trabaho na yan. Hindi lang kasi natin nakasanayan, na nasanay tayo na may trabaho, may sweldo 15-30. Pero wala naman tayong tigil sa kapapasalamat ng ating mga pabor. Ay, tawag natin dyan, hindi sweldo. Tsamba. Kasi nagsumba. Ang gusto ng Lord is spiritual tayo. Life is spiritual. I tell you, pag hindi ka naniniwala o hindi ka nabubuhay spiritually, you are but like a material thing na you will see now, later you don't. Life is spiritually. You are spirit. Having soul, living in a body. And so therefore, kailangan po natin talagang pag-aralan ng ating buhay, that otherwise wala po tayong mapuntahan. So we thank God for this. Meron po tayo, our story here starts after the cross. Siyempre, nandito na po tayo si Jesus ay namatay at nabuhay na muli. Ito na po yung time natin. So, we look back sa ating Old Testament para magkaroon tayo ng mga information about what is the past in order for us to be contrite in our future. At ito, Jesus triumphal entry on Palm Sunday, yung before the crucifixion. Then after, dito na po tayo sa birth of the church. The real church is temple of the Holy Spirit. Iba namatay na si Jesus at ang sabi niya sa disciple niya, wait upon the promise of the Father. At doon sila, they group together, nag-pray sila sa isang lugar at doon ang haba ng kanilang but hindi sila nag-give up, talagang nandun sila. Ganun, pag may interest ka, talagang hindi ka mag-give up. Talagang gawin mo lahat. Kasi gusto mo, di ba? Tulad nito, yung iba sa atin, hindi nila gusto, so hindi natin sila mapilit.
So don't get me wrong, baka mga iba dito napilitan lang kasi nahiya sa akin. Well, buti sana ako mag-save kayo dahil sa hiya nyo, di pasalamat kayo kay pastora, na-push kayo. Pero hindi naman kasi si Lord nakatingin sa iyong attendance. Nakatingin si Lord sa iyo sa love mo. Kasi pag love mo si Lord, hindi ka na kailangan pilitin. Tanungin niyo yung sarili, dumating na ba ako na kahit hindi ako pilitin, hindi ako sabihan, dito na ako, maaga pa ako, dahil interesado ako, pinapakita ko sa Diyos na interesado ako because I love Him? Dumating na ba kayo sa ganong point? Okay, relax lang, mukhang masyado kayong maging totoo lang. Kasi pag hindi tayo totoo, napaka-formal natin. Sabihin mo sa katayan, totoo, masaya. Diba? May freedom. Amen? Alright, so, birth of the church ay sa Book of Acts. So, yung Matthew, Mark, Luke, and John is considered to be the Old Testament kasi siyempre, si Jesus was under the old law nung buhay pa siya. Pero nung namatay siya, dito na po sa Book of Acts, yun na po ang tinatawag nating birth, pinanganak ang church sa time ng Pentecost. Dahil sa Holy Spirit. So the real church is the Holy Spirit filled. Hindi religion. Amen. Palakpak. Alright. So on the day, you can see that in the Book of Acts. And then ito ang tinatawag natin ngayon na church age. Dito sa baba ang pinakita dito yung mga pangyayari sa tribulation. Dito na tayo nag-aaral na tayo dito. We are here, the church age. Ay, ibig sabihin po ng church age ay edad ng church o time ng church ng grasya. Ito na ngayon ang grasya nung ginagawa ng mga churches na tutulog. Importante pa sa kanila ang kanilang mga bahay. So, hindi man lang kasi nagbasa, no? Iba naman, wala naman trabaho. Talagang lagi na lang may reason. Tandaan po natin, kapag may reason tayo, hindi tayo totoong disciple. Di ba pag ikaw nag-aaral ka sa Notre Dame, magre-reason ka pa ba? May 7:15 class ka. Di ba? You go straight before. Para hindi ka malate kasi na-enroll ka eh. So, ikaw ba nung tumanggap ka kay Jesus, hindi ba enrollment yon? Oh, palakpak. Kaya nga lagi kong sinasabi, only the Holy Spirit can give you understanding in everything you do. Sabi, hindi natin naintindihan, talagang gumagawa tayo ng kabaliktaran doon sa sinasabi natin sa public, sa tao. Kaya laging sinasabi ng Lord, horizontal, vertical. Unahin mo si Lord. Every day, yung ating mga born-again believer, unahin mo si Lord, di ba? Lagi yan. Kung totoong inuna mo si Lord, next to that is corporate. Pagkatapos mong inasikaso yung sarili mo, ang next to that, church. Asikasuhin mo kasi gano'n na yung buhay mo eh. Ang buhay mo, nabaptize ka na sa body of Christ. Kung nabaptize ka na sa body of Christ, may responsibility ka na sa body. Baptism is like wedding or marriage. Wedding is celebration. Marriage is a course or a life that you have chosen. So bago na yung buhay natin. Ano yung buhay natin? Natural, wala na tayo doon sa inuman, sa dati nating ginagawa. Na pinalitan mo na ng church. Kung anong activity sa church, yun na yun ang nireplace mo sa dati mong buhay. Yun ang ebidensya na kung totoong ikaw ay na-born again. Na-transfer ka na sa bagong buhay ni Kristo. Okay, so kailangan maintindihan nito ha. We start after the crucifixion. We have the birth of the church on the day of the Pentecost. Kaya may sense ba na sinabi na ang totoong church ay temple of the Holy Spirit? Kaya nga, doon nag-birth. Kapag inimbitan nyo si Jesus at nagsabi kayo, Jesus, you are my Lord and my Savior, ang sabi ng Bible, automatically you will receive the Holy Spirit. Promised. Because yon ang kapalit ng pag-believe mo. Those who believe shall receive. So automatically, the Spirit of the living God, if you research
The Spirit or the Holy Spirit is the Spirit of Jesus. That it will live inside of you. You become now a temple of the Holy Spirit. You become a church. Now, kapag ikaw ay church, ano ibig sabihin nun? Katawan ka na ni Kristo. So, ikaw ba ay kagamit-gamit sa Panginoon? Then, hindi ka pwedeng matawag na katawan, kaya panagamit mo naman sa demonyo yung katawan mo. So, you have to assist your declaration with your testimony. Nasabi ko nga, hindi madali ang mag-grow. Hindi ibig sabihin marunong ka sa English at Tagalog ay okay ka, nakaintindi ka. No, hindi mo madaya ang Diyos. You have to undergo the process. Test and trials ang basihan. If you pass the test, then you are moving to another level. Katulad din yan ng Department of Education. So, madali maintindihan, di ba? Alright, so now we are in the church age, the age or the time of grace. That's the reason why nandito na po tayo. Wina-warningan na ni Jesus ang lahat. The Jesus revelation in chapter 2 to 3 is that He is the priest of the church. Kaya siya may warning. Siya yung pari ng church. At yung 7 churches na yan ay symbol. Symbol po. Mahirap ba? Ang symbol ay ginagamit ng Lord para maintindihan ng kanyang mga anak. Katulad ng, pwede mo namang sasabihin na mundo. Bakit sinasabi, the Babylon? The Babylon is a symbol of a harlot, prostitute, worldly. Ba't kailangan mo mang sabihin na Babylon? Kasi ito po ay nagdi-depict ng drama or ng culture at doon explain lahat, di ba? Ganyan ibig sabihin ng symbol. Nakakuha ba kayo ng idea? Kaya marami po siyang symbol dyan. Tulad ng 7 lampstand, land, bowl, seal, symbolic lahat yan. But you don't have to worry dahil ang salita mismo ang magbibigay ng interpretation. Yung iba, nahirapan kami mag-interpret. Ayaw namin, hirap talaga, hirap. Hindi yan mahirap pag binasa mo ang buong ng Bible. Kaya as you go along study, the Lord will lead you to the Old Testament. Katulad ng Jacob. Alam natin ang pangalan ng Jacob ay Israel. So kapag may na-notice tayo dito sa Revelation ng mga Israel or description, tulad ni Moses, sabi doon may propeta na ipapadala ang Diyos sa tribulation. Tingnan mo yung description. Ang sabi doon na may power siyang ng punishment like blood in the Nile. So alam natin ang story ni Moses. So bakit si Moses ay hindi nakita ang katawan niya? Namatay nga siya pero nawala yung katawan niya. Until now, sinasabi doon na nawala ang katawan niya. So bakit interesado ang history ng katawan ni Moses? At ang Diyos ay interesado kung wala siyang purpose. That's why the purpose of God will be revealed at the end, at the last days, na siya yung gagamitin ng Lord para sa kanyang plan. Na yung dalawang powerful na doon. Isa doon, prophet, is si Elijah. Dahil sa description na nagdi-declare ng ulan at nagpapastop ng ulan. Yun po, kailangan kasi, wise din ang Lord, no? Ayaw niya magbasa ka dahil marunong ka or educated ka. Ayaw niya magbasa ka ng Revelation lang. Gusto niya buo. Buo by context para alam mo yung pinaka-buod. Katulad nito, panoramic. Panorama, the whole picture. So, mayroon po tayong tribulation. What is tribulation? Horrible things that would happen. Never did happen in the history. Sobra pa sa COVID, sobra pa sa World War II, sobra pa sa lahat. Ipag-ipon mo na lahat, mga kolera, mga kung ano dyan. Ito yung tribulation, ang one-time bagsakan ng pinaka-fullest na tinatawag na horrible time. Okay, so this is the first half and the second half. Ibig sabihin, sa 7 years,
ay may 3.5 years na mangyayari. Kaya nga nandyan, binabasa natin sa 3.5 years, ang ganda ng beginning. Ganon naman eh. Diba? Katulad ni Whitney Houston. Ganda ng beginning, ang ending, wasak. So ganon din po dito. Hindi nagbabago ang principle ng Lord. 3.5 years and 3.5 years to make it 7. Ang pagbuhos ng kanyang wrath. So Jesus has been revealed to be the judge and the one who will be ministering the wrath of God during the tribulation. Siya yung commander-in-chief, di ba? So the second half, 2.5 years, the great tribulation means the time of Jacob's trouble. Pag sinabing Jacob's trouble, it is considered to be the Israel. Yan. Pag hindi tayo guided, talagang malabo yung mga inaano dyan. May anak pa na meron pang beast, meron pang mother na nagbe-birth pang, di ba? So, but it is actually, the birth pangs are the pain of trouble of Jacob or trouble of Israel. Alright, so, and then, dito sa Antichrist, dito sa gitna siya. Right after the 3.5, mag-i-enter in na siya. And we know, kasi I'm talking about 6 to 18 na chapter. Hopefully, binabasa nyo. And then at the last part is the second coming. So balik po tayo na pinag-urapan natin. We are on flight in Revelations chapter 6 to 19 or 18. But tonight, we're going to talk, sana ba tayo na last time, doon na po tayo sa 6. Alright, mukhang wala kayong gana. I hope and trust that the Holy Spirit will give you gana. The Holy Spirit is oil. So kapag tinutune in ko po kayo, kaya kailangan huwag kayo malate. May praise and worship tayo, tinutune in kayo para spirit, soul, and body talagang makuha nyo yung ibig sabihin ng ating pag-aaral ngayon. Alright. The book of Revelation is the prophecy given by Jesus himself. And the title is The Revelation of Jesus Christ. Sabi doon, blessed ka daw kapag ikaw ay nagbasa ng Revelation. Paulit-ulit ko yung sinasabi kasi marami ang ayaw magbasa. Sabi doon, na kapag binasa mo, nakinig ka at kinip mo ang iyong nalaman sa Revelation, ikaw ay called blessed or you must be happy. Di ba, lahat tayo gusto natin maging happy. So ito po ang tunay na happiness na gusto ng Lord na makita sa atin. So, don't joke your destiny like just whispering or hearing from other source, but you go straight to the one who gave you what? Life. He will be the one to give you destiny, the real destiny. So, tayo po ay nasa 6 na, nasa silyo na tayo. Okay? Again, review natin ang 1-3 at saka yung warnings. Naririnig niyo po sa ating mga preaching ngayon talagang intentionally. I really integrate the warning of Jesus. Baka, syempre, accountable ako, no? Mahirap na. Dumating na ang Panginoon tapos hindi ako nagparinig sa inyo ng mga warnings ni Jesus. So kayo din, lahat tayo, kailangan nating i-warning ang buong churches. So 7 churches symbolizes the whole exact condition of the whole church. Hindi exactly talagang 7 lang. Ito ay nagre-represent sa buong mundo. Ang church ay the head of the church is Jesus Christ. Ang temple of the Holy Spirit ay malaman mo naman sa kanyang bunga, right? May bunga tayo, love, peace, joy, and all that self-control must be developed kasi it takes time. Kapag born again po kayo, kailangan yung ma-develop. So it takes time, process. Kung ayaw natin mapaprocess, hindi talaga natin makuha yung mga bunga na yan na kailangan natin sa last days. Yung mga namunga naman, natutuwa habang ang mundo ay umiiyak. Nagets nyo ba? Paano hindi ka matutuwa? Kasi nakaintindi ka, sila wala. Natutuwa ka kasi
you did the right choice in your life na nag-suffer ka kaysa naman mag-suffer ka later. Nag-suffer ka ng pag-aaral, hirap ka sa mga ano mo, pero talagang inuna mo si Jesus. Yun yung suffering na hinahanap ng Lord sa atin. As our identity as Christian. Wala tayong identified with Christ if we are not identified with His suffering. Kaya ang cross ay hindi dapat mawala. Kasi yan ang daanan mo. Ang cross ang daanan mo papuntang langit. So pag hindi ka naghirap, walang langit. Gusto mong mag-ano lang, parang religion. No. Okay, so mapalad ang bumasa at mga nakikinig sa sulat na ito. Lahat ba tayo mapalad? Kailangan po nating isipin, mapalad nga ba ako? O dahil may dalawa kayong palad? Kailangan nating intindihin ang mapalad po ay blessed, happy. It doesn't vary with your money, your position, whatever. Basta sa loob kasi ang joy eh. Sa loob, hindi mo maintindihan bakit ka masaya. Kasi pag nakuha mo na yung kahit nakaupo ka lang, nakuha mo na eh. Diba? Nakuha mo na yung sikreto eh. So, although ikaw ay naghihirap for a while, but deep inside your heart, there is what? Calmness na ikaw ay okay. Ikaw ay nasa line. So, walang mangyayari masama sa iyo. Kaya yun ang tunay na joy. In spite na naghihirap ka, may joy ka. Hindi mo maintindihan. Yun nga, tinatawag natin, you cannot explain the joy. So, ang lahat pong ito ay para sa church. Tayo ang church. Kung tayo ay naniniwala na tayo ang church, then we need to study. Chapter 6. Meron po tayong mga silyo. Nakaabot na po tayo dyan. Okay? Nabutan na natin yan. Okay, diretso tayo sa 7. Diretso lang scroll lang sa 6. Para ma-review lang tayo. Kasi last time na yan eh. Mukhang pati yung aking wala. Ha? O nga, 8 na nga tayo. Gusto ko lang talaga ma-review kasi hindi ko pa nakita sa mga kilay nyo. Ang 6. Alright, so in other words, ang galit po ng Diyos, ang wrath ng Diyos ay naumpisahan na. Yung 1 to 3, chapter 2 and 3 ay ang church ay nabigyan ng warning. On the 4th, while nagbibigay ng intro for the tribulation. When the tribulation start, agad-agad ang rapture. Napakaliit lang ng span ang rapture and then tribulation. So meron kasi siyang parang pahinga na konti. Pero hindi yun tatagal. Right after the rapture, the church after the warnings, yung mga nawarningan. Yun syempre, yun ang rapture. So wala na yung church sa chapter 5, 6, wala na. Ito na yung nag-umpisa ng tribulation. Okay? So na-reach na natin yan. Mga parusa, walang sino makapigil sa kanila. Okay. Sige. Okay, 7 na. Bilis do. At to ang review lang ito kasi hindi ako sanay na diretso ako agad sa 8 na wala kayong background. Baka yung iba na ninakaw na ng demonyo yung mga narinig nyo last time. Alright, so ang tao sa harap ng trono ng Diyos, pagkatapos ito nakita ko napakaraming tao, okay, pinakita kay John, the revealer, ang lahat-lahat ng lahi, wika, nakatayo sila sa harap ng trono ng tupa. Sa langit ito pinakita ng Diyos sa kay John. Sumigaw sila na malakas, so nandoon. So chapter 4 and 5 ay mayroong may throne of worship. Pinakita doon na may worship. Siyempre, nandun na yung church. Sumasabay na ang church ng kaka-worship doon sa trono ng tupa ng ating Panginoon. Kung kayo ay ma-rapture, then, hindi ko na makita yung aking yung aking flight.
Okay. So, asa na? Nakita din doon, may 24 na namumuno. So, in the throne of God, there is also thrones. Na-imagine na yan? At siyempre, of course, yung 24 elders ay nandoon. Nakaano na sila. Nauna na silang nalagay doon kasi sila talagang pinili na magiging katrono ng Diyos. Hindi ko maintindihan ito si Jojo. Okay, Revelations 8 na lang. Diretso. At least na-review nyo na. Okay, na ikapitong silyo, 7th seal. Silyo, ilang silyo yan Kaya kailangan malaman po ninyo na ito ay ever-increasing ang hirap. Pagkatapos nakita ko may 7 anghel nakatayo sa harapan ng Diyos. So makita natin na puro anghel. Ang anghel naman ay talagang speedy. Pag gumalaw sila in the heavenly realm, you see lightning, nakalagay doon, may lightning, may kulog sa heavenly realm. Pero hindi siyempre doon kakatakot na mga kulog. Dito lang yan sa lupa na nakakatakot. Pag doon, yun ay parang yun ang ambience ng langit at puno ng anghel. May isa pang anghel na lumapit sa altar, dala isang gintong lalagyan ng insensyo. So binigyan siya ng maraming insensyo para maisama dalangin na lahat ng pinabanal. So lahat ng pinabanal ay may katungkulan na mag-worship. So again, sa church, sa langit, hindi araw-araw, minuto nag-worship. May time. Kaya iba yung kaya kailangan nating malaman ang totoo. Na may time na kapag may calling na mag-worship, mga anghel na nagpapasabi na mag-worship. Katulad din dito sa lupa. May nagpapasabi mag-worship tayo, hindi naman kayo nakikinig, hindi naman kayo nag-gather. So, ganun din sa langit. Kaya kailangan natin malaman ito. Mula sa kamay ng anghel, pinalanlang sa harap ng Diyos ang usok. May mga incense kasama ang mga panalangin ng mga pinabanal. Okay, kanina pa yan, paulit-ulit na lang yan. Kumidlat, kumulog, okay, diretso sa ilalim, meron na tayong trumpeta. So, after the zeal, ay may trumpet. Nakahanda na ang 7 anghel upang patunugin ang kanilang trumpeta. Ito po ang pagbubuhos ng galit ng Diyos during the tribulation. Asan ang church? Nasa taas na. Okay? While sa ibaba, ang kanyang trumpeta, umulan ng yelo. Ayan, sa Spain, mayroon ng ulan ng yelo. Nakita niyo yon. Okay, at apoy na may halong dugo. So far, wala pang apoy na bumaba. Okay? Nasunog ang 2 bahagi ng lupa. Alam nyo, hindi natin ito mapaniwalaan hanggat hindi natin kinilala talaga, tinanggap si Jesus. At hindi paniwalaan na siya talaga ang Savior. Iba sa atin, oo, nagsisimba, oo, naniniwala. Pero hindi talaga totoong naniwala. Malaman mo naman Kasi magiging priority mo talaga siya pag naniwala ka sa Kanya. Amen ba? Bahagi ng kahoy at ang lahat ng damo. Nang patunugin na 2 anghel ang kanyang trumpeta. So, trumpet na tayo. Una, silyo, and then trumpet. So, 7, 7, 7. Until the bowls. 7 po ang ang pagbuhos ng mga anghel. So, anghel ang magbubuhos ng galit ng Diyos. Bumagsak sa dagat na parang malaking bundok na nagliliyab. So, ma-imagine mo sa tribulation, nagliliyaban. May yelo, may kung ano-anong nalang galing sa langit. Kasi siyempre, binubuhos na nga ng anghel ang galit niya. At naging dugo ng 3 bahagi ng dagat. Can you imagine? So, during the tribulation, natural, ito makikita natin. 1/3 ng dagat ay may dugo. Namatay ang 3 bahagi. Ito ay nangyari na noon, nung time ng Old Testament, sa Exodus, right? Nabubuhay sa dagat. Kaya maganda tayo nagbasa tayo ng Old Testament kasi may mag-ting. Nabasa ko na to So, doon kasi ang beauty. Kapag na-assimilate mo yung noon at ngayon. So, lalong nagiging
matatag ang paniwala mo na darating si Jesus katulad ng pag ng time ni Noah. Habang ikaw ay nanonood ng porno, nandiyan agad. O, di ba? Di huli ka. So, nabubuhay sa dagat at nawasak ang ikatlong bahagi ng bilang ng mga sasakyang pandagat. So, makita natin sa tribulation, maraming patay. Siyempre, natural na yung ito na yung bagsakan naman ko. Kumbaga, ito yung pinaka-world war. All out. Nang patunugin ng ikatlong anghel ang kanyang trumpeta, nahulog mula sa langit ang isang malaking bituing nagliliyab na parang sulo. Tumama sa ikatlong bahagi ng mga ilog at mga bukal. Siyempre yung mga, di ba, ang malalaki yan, yung star. Pero pag bumagsak na dito, maliit na siya. Oo, because siyempre, hindi na siya controlled ng system. Binagsak na ng Lord, sinira niya na eh. Diba? Katulad din natin, pag sirain tayo, babalik tayo na sa wala. Right? So, ma-imagine mong lahat ng ito ay parang drama. Pati buwan, moon. Ngayon, ikaw tingnan mo, napaka-serious mo sa pinag-aawayan ninyong mag-asawa na wala malayo talaga, di ba? So, kaya nga, lagi nating i-renew ang mind natin. Dahil tayo ay set apart, anak ng Diyos, na iniba niya na ang ating pananaw. Kaya nga ang gusto niya, lagi nakaset ang mind natin so the things above, which is permanent. Itong lahat ng ito ay drama dito. Yung wala kang pera, nag-aaway kayo, drama lang yan. So how do you deal with the drama? Ikaw, pag nanonood ka ng teleserye, hanggang ba matapos ang teleserye, talagang hindi mo pa rin na-sense na ito ay fake. So, kailangan ipa-the end talaga. Marami sa atin ganyan. Tulad ng wrestling, alam mo naman hindi totoo. Nagbabayad ka pa. Binabayaran mo ang hindi totoo. So, ganun din ang teleserye. Nang araw, ganun din ako talagang maiyakin ako So, gusto ko yung laging naiiyak ako. Nasaan ang nakuha mo? Then another, subaybayan ang another na teleserye. Tapos, syempre, magbabayad ka ng kuryente. Tapos, nakalimutan mo magsaing. O, di ba? Ganun lang yun. So, drama. Look at your neighbor. You have to distinguish drama and reality. Hallelujah. Kaya nandito tayo sa equipping the saints. May pangalan pa ang between, mapait. Kaya pumait ang ikatlong bahagi ng tubig. So, name is function. Alright? Maraming taong namatay nang makainom ng tubig na yon. So, syempre, yung mga elements na binaba dito sa lupa ay pangpatay. So, lahat ng mga trees ay mamamatay. Tubig, magiging dugo. Nang patunugin ng ikapat ng anghel ng trumpeta, pinsala ang ikatlong bahagi ng araw na ikatlong bahagi ng buwan. At ang ikatlong bahagi ng bituin kaya nabawasan. Pagkatapos nakita ko ang isang agila na lumipad, siyempre sumigaw ng malakas, nakakaawa. Kawawang-kawawang nakatira sa lupa. Kapag pinatunog ng tatlo pang anghel ang mga trumpeta, ever increasing yan. Kaya sinabi niya doon sa chapter 3 ba yun? Right after the warning, sabi niya, ito ay mangyayari sa kunting time lang. Tachometer, yun ang ginamit na measurement for velocity. So, di ba natin yung twinkling of an eye, yun yung pinakamabilis. Pero, yung ibig niya sabihin sa 7 years ay hindi ganun kahaba na iniisip natin. Mabilisan, kasi sabi niya sa Matthew 24:20, punta muna tayo doon, balik tayo sa chapter 9, Matthew 24. Ang buong Revelation ay furtherance explanation or paglalahad ni Jesus Christ sa kanyang mga
prinopesy doon sa Matthew 24 maging sa Mark. Alright, sa Matthew 24 verse 20, idalangin ninyo na ang pagtakas nyo ay hindi mataon sa taglamig o sa araw na pamamahinga. Sapagkat sa mga panahong ang panahong yun ay makaranas sa mga tao ng napakatinding kapigatian na hindi pa naranasan mula ng likhain ang mundo. So wala. Itong darating na tribulation ay talagang super. Paghihirap ng mga tao, likhain ang mundo hanggang ngayon. Ganito magalit ang Diyos. God is good. Kapag magalit siya, worst. At wala nang mangyayari pang ganon kahit kailan. Kaya nga hindi ito pinahaba, pinaikli. Yun ang tinatawag niyang it will be shortened. Hindi kasi natin naintindihan kung ano ibig sabihin ng shorten ng Lord. No? Shorten is mas mabilis. Pagbuhos niyan, tsak, mabilis. So, kaya nga pinaikli dahil sabi ng 24, 22, panahon yun ay walang matitirang buhay kung patagalin. Ngunit alang-alang sa kanya mga pinili. Kaya nga, nakita mo how precious ang church. Ngayon kung di ka nagpapaka-church, hindi mo yan ma-enjoy ang kanyang protection. Kaya nga kahit sa galit niya, yung mga compromiser na Christian, nagkakaroon pa rin ng konting grasya ang Diyos. Na ayaw niyang maubos silang lahat. Ngunit alang-alang sa kanya mga pinili niya ba na matitigas ang ulo ba? So paikliin niya ang panahong yon. Palakpakan natin ang Lord. Bakit ka maghihirap later kung pwede ka naman lang maghirap ngayon? Ayaw na kasi. Gusto kasi natin magpaano ngayon. May bayad nga, may consequence. Dahil gusto mong iparating na ikaw ay magaling. Ayaw na ayaw pa naman ng Lord yun. Yung self-centered ka, yung believe ka sa sarili mo. 23, kapag may nagsabi sa inyo na rito ang Kristo, naroon siya, huwag kayong maniwala. We are in deception time. We'll be talking that later. Back to Revelations 9. Kasi kailangan po natin, ang ating time ay makonsume natin sa ating flight. Revelations 9 to 18. Okay, 9 na tayo. Nang tanong ikalimang anghel ang kanya, nakita ko ang bituin mula sa langit na hulog. At binigay ang susi ng pintuan ng kailaliman at nang buksan nito ay lumabas na makapal na usok. So, makita natin sa tribulation, panay usok. Kailangan niyo yun, paulit-ulitin yung basa para magkaroon kayo ng picture of what is to come. Itong tribulation, hindi na ito magtagal. Right after the rapture, parang galing sa malaking torno. Kaya dumilim ang mundo dahil natakpan ng usok ang araw. So you can imagine magdidilim ang mundo at mula sa usok naglalabasan mga balang kumakalat. Balang at kumalat na sa lupa. Ano mga balang? Ito ay witch or ghost. Binigyan sila ng kapangyarihang manakit tulad ng alakdan. Scorpion. Wow. Siyempre, madilim na nga ang mundo, may mga scorpion pa. O yun. Hindi ba horrible yun? Horrible. Kaya mga mahilig manood ng horror, ito na po ang actual. Nanonood nga lang na kinakabahan na yung actual pa kaya. Ngunit pinagbawalan silang maminsala ng mga damo, anumang halaman at puno. So still in control pa rin ang Diyos. Alright. Kaya maraming tanong ang tao, bakit niya ginanon? Bakit niya ginanon? Diyos siya Ano sa'yo? Diba? Yun lang ang sagot. Palakpak. Kundi ang mga tao lang na walang tatak ng Diyos sa kanilang noo. Okay. So may mga tatak yung mga taong ililigtas ng Diyos. Dito ngayon, may tatak na tayo, Holy Spirit. Kaya maramdaman nyo naman ang protection kapag umaandar yung tatak nyo, di ba? Obvious naman kapag kayo'y dikit sa gawain, dikit sa salita ng Diyos, wala kayong sakit, hindi kayo namumroblema.
Namumroblema ka lang kasi dumidistansya ka. Di natural, wala kang charge, wala kang power. Pinagbawalan din silang patayin ang mga taong ito. Kundi pahirapan lang sa loob ng 5 buwan. Okay, meron ding parusa kahit na sila ay may tatak. Ang hapdi ng kagat nila ay katulad ng kagat ng alakdan. Oh, can you imagine yan? Yung kay CJ, patikim lang yun. Kaya sa loob ng 5 buwan, si Jenny Jennifer, patikim lang yun. Ito yung totoo. Yung hapdi. Kagat ng alakdan. Kaya sa loob ng 5 buwan, mas gugustuhin pa ng tao na mamatay. Can you imagine? Sobrang hapdi, may imagine mo, gumagano ka siguro. Gusto mo nang mamatay, ngunit hindi ito mangyayari dahil gustuhin man nilang mamatay, hindi sila mamatay-matay. Jack matay-matayin. Ang mga balang ay parang mga kabayong nakahanda sa digmaan. May nakapatong na mga ulo nila sa parang koronang ginto. Ang mukha nila ay parang mukha ng tao. Mahaba ang buhok nila tulad ng mga babae. At ang ngipin nila ay parang ngipin ng leon. Magnified po ito ng mga insekto. Actually ito. Yan, nakakatakot. Minagnify lang po. Which is, pag totoo namang pagpalakihin ng Diyos yan, natural matatakot ka, hindi mo kasi nakikita. Kahit siguro ang itsura ng langgam, hindi mo talaga nakita eh. O ngayon, sa tribulation, makikita mo in person. At palalakihin ng Diyos. Para makita mo kung gaano kakaliit. Ang dibdib nila ay natatakpan na parang pananggalang na bakal at ang tunog ng pakpak nila ay parang ingay na mga karwahing hinihila ng mga kabayo. Ito po yung maririnig natin sa tribulation. So pinakita yung sa rapture, pinakita din naman dito sa baba. Sa tribulation kung ano mangyayari, sumusugod sa laban. Ang buntot nilang tulad ng alakdan ay may kapangyarihan manakit ng tao sa loob ng 5 buwan. So mayroon pang 5 months na Ito nga ay puro pahirap, intensified pahirap ang tribulation. Magmula sa hanggang palaki ng palaki. May haring namumuno sa kanyang anghel na nagbukas ng pintuan sa kalaliman. Ang pangalan niya ay wikang Hebrew ay Abaddon. Sa Apollyon, ito ay alam nating ang devil ito. Naman sa wikang Griego. Sa Greek word Apollyon. Kaya narinig niyo si Apollo, kibuloy. Apollyon. Abaddon, yun yung mga pangalan ng demonyo. Tapos na ang unang nakakatakot sa pangyayari, ngunit may 2 pang darating. Nang patunugin ng ika-6 na anghel ang kanyang trumpeta, narinig ko ang isang tinig na mula sa sulok ng gintong altar sa harapan ng Diyos. Sinabi niya, tinig na ika-6 na anghel na may pakawalan na 4 na anghel na kagapos doon na malaking ilog ng Euphrates. May pakakawalan daw. Ano yon? Inanda sila doon para sa oras na yun upang patayin ang 3 bahagi ng sangkatauhan. Wow. 1/3 na naman ang papatayin. So, paunti-unti, no? Narinig ko na ang bilang ng mga hukbo nila nakasalakay sa kabayo ay 200,000. 200 million. Nakita ko na ang pangitain ng mga kabayo at ang mga sakay nito. Ang mga nakasakay ay may mga pangalang pula na tulad ng apoy. Ito po ay nabanggit, mga kabayo na nabanggit. Pula, itim, may ba? Yun. Dilaw na tulad ng asopre. Ang pananggang pula na tulad ng apoy. Asul na tulad ng sapiro at dilaw na tulad ng asopre. Ang ulo ng mga kabayo ay parang ulo ng leon at sa bibig nila ay may lumalabas na apoy. So can you imagine ganun ang mararanasan nyo kapag kayo ay left behind? At sa pamagitan ng 3 salot na ito, ang apoy, usok at asupre, namatay ang 3 bahagi ng mga tao. Again, 1/3 na naman ang namatay. Ang kapangyarihan ng mga kabayo ay nasa bibig ng buntot nila. Ang buntot nila ay may mga ulo na parang mga ahas at ito ay ginagamit nila sa panakit ng mga tao. Ngunit ang mga tao na natitirang buhay ayaw pa rin tumalikod sa mga Diyos ang ginawa nila. Because of lack of knowledge, natural. Kaya nga sabi ng Lord, napakahirap po talaga na hindi tayo nag-aral. Para tayong siyempre, tanga tayo,
Nagugulat na tayo sa mga nakikita natin because we don't know. Kaya ito na yung panahon, grace period, na binigay ng Diyos sa atin para alamin kung ano ang mangyayari in the future upang tayo ay makaiwas o makahanda man lang sa anumang klaseng desisyon ang gusto natin. Magpaiwan ba tayo o sumama tayo kay Kristo? Patuloy pa rin sila pagsamba ng masasamang espiritu kahit nga ngayon Kahit nga may COVID-19 na, balik. Madyong, balik na naman. Sa bagay, yung iba hindi naman talaga umalis Balik droga? I don't think nag-alis sila sa droga. Kahit anong COVID-19. Okay, masamang espiritu at mga riba. Kasi nandyan yung sa droga Medyo nakakalimot ka. Pero ipunin lang pala ang takot mo pag naubos yung droga, takot ka na naman, so maghanap ka ng droga. Kaya nga, ginawang tanga ang tao ng espiritu na masamang espiritu. Ang ribultong yari sa ginto, pilak, tanso, bato at kahoy. Yung iba ngayon, kahit nakarinig na nga sa atin ng live stream na wala kayong makuha kay Mary, nandun pa rin kay Mary. Di ba? Sabi ko nga, Lord, salamat. Siguro nung araw, ganun din ako. Alam ko naman hindi siya sumasagot, pero sumasamba pa rin ako. Tapos sasabihin kong symbol lang. So, kahit alam mong wala ka naman makuha, kahit nakita na natin yung mga pari ay mga bakla na sila, nandun pa rin, Father, ganun pa rin. Kasi bulag na nga tayo. Ibig sabihin, pagpatay na ang tao, kahit anong gawing counsel mo, hindi mo na makounsel. Dahil para siyang nasa coffin na kinakausap. What do you expect pag ang tao nasa coffin na? Wala. Kaya tumiyak ka pa. Tatanungin mo pa ba't di ka sumagot? Yun ang born again. Pag born again ka, yun, ika-counsel natin. Pag alam mong matigas na ang ulo, hayaan mo na. Hindi ka naman nila maintindihan Hello? Ang mga ribultong ito ay nakakakita, hindi nga nakakakita, hindi nakakarinig at hindi nakakalakad. Hindi rin sila nagsisisi sa kanilang pagpatay, pangkukulam, sexual na immoralidad at pagnanakaw. Okay, may description na po tayo sa mangyayari sa tribulation. Ngayon pa lang wala pang tribulation. Ang bibig ng mga estudyante, papiliin mo. Sex talaga ang pipiliin nila. Kasi yung utak nila ay na barbecue na. Wala ka na makuha dyan. Arte-arte na lang yan. Mag-teleserye na lang yan sa'yo kunwari. Humingi ng tawad, pero wala na. Nakain na ng Nakain na siya ng droga at ng mga So nakita naman natin, kung kayo ay born again, nakita niyo ang sitwasyon ni Chris Aquino. It's a curse. Di ba? Bakit hindi siya mamatay-matay? Ganun, curse. Sa tribulation, makikita natin itong curse na to. Super ang curse. Gusto mo mamatay, hindi ka mamatay-matay. Walang gamot na makakagamot sa curse. Kundi ang blessing lang ng Lord. Okay. Sexual, yan? Sa last part. Balik tayo, Jo. Pangkukulam sa taas. Hindi rin sila nagsisi sa kanilang pagpatay. Na-notice ninyo yung katulad din natin, hindi ko po nila lahat naman po tayo. Diyan tayo galing. Pag may Diyos-Diyusan pa kayo, nandyan pa sa harap nyo si Mary, nakikipaglampungan kayo dyan sa harap ni Mary, di ba? Di ba? Di pa kandila pa nga tayo, di ba? Kasi nga patay hindi rin sila nagsisiyang kanilang pagpatay. Pangkukulam. Sexual na immoralidad, walang pagsisisi dyan. Sa may Diyos-Diyusan. Ultimo pagnanakaw.
Kaya nga, you need to be born again. Pag hindi ka born again, walang curiosity sa kasalanan. Wala kang consciousness. Wala kang conviction. Pag tao wala ng conviction, good as dead na yan. So do not waste your time na makikipag-counsel ka pa. Pagtatawanan ka lang ng demonyo. Samantala yung iba nagpapa-counsel, di mo kinounsel. Kasi best friend mo siya di ba? So kahit patay talagang wish ko lang, di ba? So hanggang sa doon na naubos yung mo, yung lakas mo, hanggang sa ikaw rin ay namatay. Hello, palakpakan natin ang Lord. Next, dito na po tayo sa chapter 10. Anghel na maliit na kasulatan. So piliin lang po natin because we will go through hanggang hindi pa nag-rapture. Balik-balikan natin. Okay? Ang anghel at ang maliit na kasulatan. Pagkatapos ito, isa na namang makapangyarihang anghel nakita ko. Puro anghel ang itinalaga ng Diyos para magbuhos ng kanyang wrath or kanyang galit. Sa mula sa langit, nababalot sila ng ulap at may baghagari ang kanyang ulo. Ang muka niya ay nagliliwanag tulad ng araw at mga paa niya ay parang nagliliyab na apoy. May hawak siyang maliit na kasulatang nakabukas, tinunto niya ang dagat, ang kanang paa niya at lupa naman ang kaliwa. So you can just imaginein na lang natin. Sumigaw siya ng malakas na parang atungal ng leon at tinugon niya na dagundon ng 7 kulog. Susulat ko sana sinabi ng 7 kulog, ngunit may nagsalita sa akin mula sa langit. Ilihim mo ang sinabi ng 7 kulog, huwag mong isulat. Tinaas ng anghel na katayo sa dagat ang lupa, ang kanang kamay niya sa langit. Anghel. So alam natin na ito ay the Lord, angel host, pinaka-angel, at nanumpa sa Diyos na mabubuhay magpakailanman na siyang lumikha ng langit, lupa at dagat at ang lahat ng naroon. Sinabi ng anghel, di na magtatagal ang panahon. Kapag pinatunog na ang ikapitong anghel ang kanyang trumpeta, this is the trumpet, natutupad na ang lihim ng plano ng Diyos na ayon sinabi ng propeta ng kanyang lingkod. Nagsalita sa akin, tinig ng langit, sinabi niya, pumunta ka sa anghel, makatayo ang dagat at sa lahat. Kunin mo sa kamay niya ang nakabukas na kasulatan. Kaya lumapit ako, ang anghel ay ningi ko ang kasulatan niya, sinabi niya sa akin, narito, kunin mo at kainin, matapos ito parang pulot na pibig mo, ngunit magiging mapait sa tiyan mo. So ito po ay mga symbolic. Pag-aaralan natin ito. Kinuha ko ang kasulatan sa kamay niya at kinain. Ang kasulatan ay salita ng Diyos, right? Kasing tamis ng ito ang pulot ng aking bibig. Only born again can understand this one. Kaya pag nagbabasa kayo ng salita ng Diyos, nasasaktan kayo, yun, ibig sabihin ng pait. Ngunit nang malunok ko ay naging mapait ang aking tiyan. Diba? Pagkatapos may nagsabi sa akin, kailangan ipahayag mo muli ang mensahe ng Diyos. Diba? Pag hindi ka nakaintindi, ito pulot, tapos ito sa mensahe. Kailangan mo born again ka para maintindihan mo itong symbol na to. Dahil ang Holy Spirit, habang nagbabasa ako, ay ini-explain niya. Ganon ka-importante ang maglinis ng puso para makaintindi tayo. Ang mensahe ng Diyos tungkol sa iba't ibang tao, bansa, wika at lahi. So bawat bansa, bawat nation ay meron siyang instruction. Okay? Ito po ay sa chapter 10. Diretso na tayo. Napakaliit po ng chapter 10. Ito ay preparation for chapter 12. Ano ba nasa chapter 12? Ay, 11 pa lang. Ang dalawang saksi. So, dito na po na yung dalawang saksi na kanina ko pa ini-explain. Na ayon sa description ay ang propeta ay padala mula sa langit ay wala naman ang iba. Kundi guess lang ito pero 100% dahil sa description, si Elijah at saka si Moses. Pag-aralan din natin yan later on. Diretso, Jo. Okay. Alam natin sila ay mamamatay dahil anuhin ang pakakawalan yung sa abis. Yung makapangyarihan nga sila pero pinakawalan din ang mas makapangyarihan na galing kay Satan
at sila ay namatay. At doon nakalagay na ilang araw silang namatay. 3 araw ba? Yes. Oh. Pagkatapos nitong inihayag ng mensahe ng Diyos, nakipaglaban, nalimaw sa galing. Okay. Tapos na to di ba? Na-explain ko na ngayon. So verse, na tayo, sa ilalim. Ito yung nabanggit ko na rin, ang 3 kalahating araw, ang bangkay nila ay panoorin ng mga tao, at ibang lahi, angkan, wika, bansa. Can you imagine? Paano makita yan? Because of technology. Lahat nakatutok. Kasi pag sa tribulation nakatutok, ang CNN, wala nang tulugan yan. Lahat pati putukan, mga pagbaba ng mga yelo, talagang kita mo yun sa Spain na, naka-record Lahat ng tao ay makakakita, palakpak. So dito, natuwa ang mga tao na matay yung 2 propeta kasi mga, sila, hindi nila nagustuhan ang 2 propeta. Dahil daw sa kanila, naghihirap ang mundo. Ngunit pagkalipas ng 3 kalahating araw, muli silang binuhay ng Diyos. Bumangon sila at ganun na lang ang takot ng lahat na nakakita sa kanila. Narinig ng 2. Can you imagine, yung revelation na to ay napaka-detalye. Ikaw ba, kaya mo mag-reveal ng hindi totoo na detalyado? Alright? Narinig ng 2 malakas ang tinig mula sa langit. Sabi na, umakyat na kayo rito. At habang tinitingnan sila ng kaaway, katulad ni Jesus, pumawitaas sila sa langit, sakay ng ulap. Lagi tayong nakatingin sa ulap. Dahil yan ang ating sasakyan. Nang oras din yon, lumindol ng pakalakas, mawasak ang 10 bagi ng lungsod at 7,000 ang namatay at natakot sila. At kaya pinuri naman ang mga taong natira na naniniwala sa Diyos. So we believe na ang tribulation ay pinakamalaking evangelistic move ng Diyos. Marami pong maliligtas dahil sa 2 propetang ito. At sabi doon, 144,000 ang na-convert na Jewish people. Pag may nagsabi sa inyo may 144,000 sila, ay kasapi doon sa 144,000, ay tanungin nyo kung anong lahi sila doon sa Hebrew, ay doon sa sa Israel. Natapos na 2 nakatakot na pangyari, ngunit susunod pa ang 3. So as I told you, ever increasing ang kanyang horrible wrath. Ang 7 trumpeta, nang patunugin ng 7 trumpeta, ano bang meron sa 7 trumpeta? Okay, diretso. Maghahari na ngayon ang buong mundo ang ating Panginoon at ang Kristo ang kanyang pinili. Maghahari siya magpakailanman. At ang 24 na mumuno nakausap po sa trono, sinabi nila, umod sila at sumamba sa Diyos. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat ng tao. Kayo po ang Diyos noon, kayo rin ang Diyos ngayon. So dahil ginamit niyo ang inyong kapangyarihan at nagsimula kayong maghari ngayon sa mundo, sino nagsasalita? Ito ay mga tao na naligtas. Galit na galit ang mga taong hindi kumilala sa inyo. So, yun, nag-describe na sila. Ito yung mga left behind dahil dumating na ang panahon upang parusahan nyo sila. Panahon na upang tatulan nyo ang mga patay at bigyan ng gantimpala ang inyong lingkod sa mga propeta na pinabanal at ang lahat ng takot. May takot na sa inyo, dakila man o hindi, kaya matakot tayo talaga sa Diyos. Hindi tayo matakot sa kamatayan. Matakot tayo sa Diyos. Panahon na rin upang lipunin ang mamuksa sa mundo. Okay, naroon ang loob ang kanon ng kasunduan, kumidlat, kumulog, umugong. Itong mararanasan, lumindol, umulan, yelo, parang mga bato. Ulit-ulit yan. Can you imagine? May imagine mo lahat yan. Bagsakan ng mga kung ano-anong ni-reveal. Or Revelation 12. Ito po ang ating mararanasan. Ito ay ang babae at ang dragon. Patas ito isang kagigilas na bagay. Dito po natin basahin nyo lang at sasabihin ko sa inyo na isang babaeng na damitan ng araw nakatungtong sa buwan. Ito po ay ni-describe
dahil dito sa sinabi na paghihirap ni Jacob. So, si Jacob ay Israel, ibig sabihin, ito po ay tinuturing or nag-explain ng Israel. Ano mangyayari sa Israel? Manganganak siya, dumadaing siya dahil sa matinding sakit. So ito ay symbol. E pa mag-isip ka may babae na nanganganak, natural hindi mo ito maintindihan. Kaya nga, laging sinasabi, hindi ko maintindihan ang Revelation. Ayokong magbasa niyan. Kaya kailangan po natin ng explanation dito. Magmula sa banal na espiritu. Okay? Ito yung nangyayari sa Israel. May pulang dragon na may 7 ulo at 10 sungay na may korona sa bawat ulo. Tinangay ang buntot niya at 3 bahagi ng bituin sa langit at tinapon sa lupa. Ito po ay mga simbolo lang. Tumayo ang dragon sa harap ng babaeng manganak na upang lamunin ang sanggol sa oras na isilang ito. Alright, so may manganganak, ibig sabihin, lalabas ang may lalabas. Katulad ng born again, di ba? Pinanganak ka sa salita ng Diyos. Parang ganito lang din yan, nangyari sa Israel. May ipanganganak. Sanggol na lalaki ay nag-stand ng leader na siyang maghahari sa lahat ng bansa sa pamagitan ng kamay na bakal. O alam natin si Jesus. Hindi nakain ng dragon ang sanggol dahil inagaw agad ng sanggol at dinala sa Diyos doon sa kanyang trono. Ito po ay during the tribulation. At ang babae naman ay tumakas sa ibang lugar para sa kanya upang maalagaan siya roon sa loob ng 1,260. 1,260 represents 3 years and a half. Dito na yung pumasok ang Antichrist. Pagkatapos na magkaroon ng digmaan sa langit, so mayroon ng digmaan si Michael at kasama niya ang anghel, nakipaglaban sa dragon at lumabad din ang dragon kanyang mga anghel. So ang nangyayari po sa langit o sa himpapawid ay pinakita kay John the Revealer ang laban, ang pagkikipaglaban ng Michael Angel at ng kampon ni Satanas. Ngunit tatalo ang dragon at ang kanyang mga anghel. Pinanayas sila mula sa langit. Nakita natin dito sa clippings, kaya tinaboy ng malaking dragon. Ang ahas nung unang panahon, tinawag sa Diablo o Satanas, na nangnilang ng taon sa buong mundo. So ito ay magbigay ng information na si Satanas ang naglilinlang deceiver ng mga tao sa buong mundo. Ngayon ay umiikot na ang kanyang mga cohorts para i-deceive tayong lahat. Kaya kuwi daw kayo sa mga religious people. Pupunta sila sa mga born again believer para mang-deceive. Tinapon siya sa lupa kasama ang kanyang mga anghel. Pagkatapos narinig ko malakas na tinig mula sa langit, sige pa, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Nakita na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari, otoridad ni Kristo sa kanyang pinili. Alright, sige pa Jo. Ngunit natalo siya ng ating mga kapatid na pamagitan ng dugo. Hinahanap ko lang yung importanteng malaman ninyo. Kaya magalak kayo, nakatira sa kalangitan. Pero nakakaawa kayong nakatira sa lupa. Talking about tribulation and the raptured saints. Galit na galit siya dahil alam niyang kakaunti na lang natitirang panahon para sa kanya. Sino? Si Satanas. Nang makita ang dragon na tinapon siya lupa, tinugis siya ng babaeng nanganak ng sanggol na lalaki, bigyan ng babaeng 2 pakpak. Ito ay simbolo again ng Israel. Binigyan siya ng kapangyarihan na inihanda para sa kanya. Para alagaan siya sa loob ng 3. Alagaan means protektohan sa loob ng 3.5 years. Dahil dito, nagbunga ang dragon ng maraming tubig parang baha. Pero tinulungan ng lupa. So there were mga fights ito between Israel and ang mga Antichrist. Tumayo ang dragon sa tabi ng dagat. Alright, go.
Ito po ay mga away sa Israel during the tribulation, ha? Chapter 13. Okay, ang dalawang halimaw. Okay, dito pinakita ang dalawang halimaw. 7 ang ulo nito at 10 ang sungay. So, description po ito ng halimaw. Kakatakot nga kasi halimaw nga di ba? So, sa bawat ulo naman ay nakasulat na pangalan lumapastangan sa Diyos. Ito yung mga blasphemers. Halimaw ay parang leopard na parang may paang katulad ng sa uso at ang bibig niya ay parang bibig ng leon. Okay, so dinescribe dito ang halimaw. Diretso Diyo, nakita ko maulo ng halimaw, parang pinatay, ngunit gumaling, matinding sugat dito. Yun yung mga pangyayari sa tribulation. Pinaalam ng Diyos. Okay, dahil siya nagbigay ng kapangyarihan sa halimaw. Sinamban niya rin ang halimaw at sinabi, wala nang makatulad sa halimaw, walang makalaban sa kanya. Okay, sino ang halimaw? The Antichrist. Nandiyan sa magsalitang halimaw sa kakalapastangan. Blasphemers sila. Naghari sila ng 42 na buwan. Ilan yan? Ilang taon. So it calls for, ibig sabihin, Antichrist ito. Klaro? Ilan ang 42 na buwan? Oh, yun yung kalahating 3.5 years. So ang nung drama, ang una, di ba? Hanggang sa ever increasing. Nung dumating na nga itong Antichrist, siya na yung hari, halimaw, maghahari siya sa 3.5. Wow. So, pagharian ka ng halimaw ng 3.5 years, okay ba sa'yo yan? Nagsalita siya ng kalapastangan laban sa Diyos. So, malaman mo ang Antichrist kasi blasphemer siya. Yan din ang halimaw na makipaglaban talunin ng mga pinagbanal ng Diyos. So, sinong kinakalaban niya? Mga pinagbanal. Mga may tatak. Binigyan din siya ng kapangyarihan maghari sa lahat ng tao sa mundo. So, kaya dito, pumasok na kahit anong lahi, wika, bansa, sambahin siya. Nagdidemand na siya na sambahin siya. Noong araw, nagpabait-bait siya. Peace be with you. Peace be with you. Alam niyo yan kung sino. The false prophet and the halimaw. Ang pangalan na kasulat sa aklat listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. So yun ang target nila bago pa man likain ang mundo. Yung mga pinagbanal na ng Diyos, nakano na sila. Nakalista na yung pangalan nila. Ngunit ang hindi nakalista sa aklat ng buhay, ito ay hawak ng tupa. Pinatay si Jesus. Kaya nakarinig sa pag-isipan niyo mabuti ang mga bagay na ito, ha? Ang sino mang sinakdang dakpin at dadakpin at sino mang tinakdang mamatay ng espada ay mamamatay sa espada. Kaya ang mga pinabanal ng Diyos ay kailangan maging matiisin. Yung mga left behind, kailangan matiisin tayo. Kung left behind man kayo at matatag sa kanilang pananampalataya. So ngayon pala nga, hindi tayo matatag. Sa tribulation saint pa kaya. Sabagay, during the time siguro mapilitan kayo, at least narinig nyo ito. Maalala nyo ito. Tapos nakita ko isa pang halimaw na lumabas mula sa lupa. So 2 halimaw. Ito ay 2 sungay na katulad, ngunit parang dragon kung magsalita. Naglingkod siya sa unang halimaw. So, siya ay under sa unang halimaw at ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan nito. Pinilit niya ang lahat ng taon sa mundo na sumamba sa unang halimaw. So, yung Antichrist na yon ang siyang sasambahin. Sino ang namumuno? Yung pangalawang halimaw. Nagsusolicit ng mga worshiper na mag-worship sa unang halimaw. Then, gumawa siya ng kagilagilalas ng mga himala. Siya ay gagawa ng mga himala. Deceiver nga eh. So, pag kulang ka ng alam, hindi mo ito alam, madideceive ka. Akala mo si Jesus. Antichrist pala. Okay, diretso Diyo. Gumagawa sila ng mga himala.
Sige na, hinayaan na ng Diyos ang pangalawang halimaw na magbigay ng buhay sa imahe ng unang halimaw. Kaya nakapagsalita ang imahe, makapag-utos ng patayin ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. So, siyempre before that, nandun na yun, di lang natin na binigyan ng diin yung mga 666. Yung hindi ka bibigyan ng karapatang bumili. Dahil yun nga, pag mamayari ka na ng halimaw, so you have to bow down and worship to Him. Mayaman man o mahirap, alipin o malaya, magpapatatak ka ng kamay sa noo. Kaya nga, dito ngayon may na tayo, ini-exercise na tayo dito sa mga pagpasok natin sa Eto, nandito na to. So ito naman ay nakikita na natin ngayon. Ngayon, dami pa rin hindi naniniwala. Kahit nga tayo, halos nagdadalawang isip pa. Pero nakikita na natin, okay? So, next. Kailangan dito ang talino, maunawaan at kahulugan ang numero ng unang halimaw. Dahil ito ay binibigyan na ng information kapag ikaw ay may left behind. May simbolo itong 666. Okay, go. 6 represents for a human number. Wala na? Okay, sa 13 na po tayo. Bilisan natin kasi hanggang 18. 20 minutes na lang before take off. No more na. Ang awit ng tinubos. Okay. Dito po sa chapter 14, nakita ko na may 144,000 na tao. Ito yung 144,000 na tao. Galing sa iba't ibang lahi. Pero ito ay galing sa Israel, ha? Klaro. Sulat sa Noong pangalan ng tupa. Sila ay binigyan ng tatak para walang makakagalaw sa kanila during tribulation. Narinig ako ng ingay mula sa langit. Kaya nga, inaangkin nila na member sila doon sa 144. So, kahit sila, left behind, at least may tatak sila. So, inaangkin nila. Pero ang tanungin ninyo, anong lahi kayo doon sa Israel? Kasi sa Israel, basahin nyo. Okay? Sunod. Yung nakakaalam na 144,000 tinubos mula sa mundo. Ito ang nangyari, product ng tribulation. Sa pamagitan ng dalawang propeta. Sila lalaking di sumisiping sa babae at hindi nag-aasawa. Ito yung 144. Hindi sumisiping sa babae at hindi nag-asawa. Sumunod sila sa tupa kahit saan sila pupunta. Ito ay maging unang handog ng Diyos sa tupa. Hindi sila nagsinungaling kailanman at wala silang anumang kapintasan. Nakita ko ang isa pang anghel. Lumimpad sa himpapawid upang mangaral ng taong buong mundo sa lahat ng bansa. Pangaral ng pangaral pa rin. At marami nang namatay, marami pa rin hindi na naniniwala. Siguro kahit umulan ng yelo, nagtitiktok pa rin. Purihin ninyo siya dahil dumating ang oras na hatulan siya ng lahat. Sambahin ninyo ang Diyos na lumikha ng langit. Ito ay salita galing sa mga 144,000. Nasunod ang namang lumipad. Sila ngayon ay very powerful na nangangaral. 144,000. Sila yung dineploy during the last part of tribulation para mangaral. At kung sino man tumanggap kay Jesus, sila ay maliligtas. Pinangakuan ng buhay na walang hanggan. Remember, ang church ay na-rapture na. Yung mga hindi na-rapture, mayroon pa rin pinangakuan ng buhay na walang hanggan. Pero wala na silang pagkakataon magkaroon ng glorious body. Lalo na yung mga sexual addict. Naku, wala. Talagang nasa mind na kasi mahirap yung mga sexual, founded. Mahirap. Oo, maligtas ka, pero kailangan talaga ng karayom. Bumagsak ng dakilang lungsod ng Babylonia. Ito sa 14 dalawang Babylonia dito, religious Babylon, tsaka world Babylon. Ang mga mamayan nito ay umikayat sa mga tao sa buong mundo na sumunod sa imoralidad.
Dito kayo naka-qualify kung kayo ay Christian na immoralidad pa rin na kinamumuhian ng Diyos. Tandaan po natin ang immorality, katulad ng lesbianism, homosexuals, pornography, yung mga nagmamasturbate. Pareho lang po ng kategorya yan, kinamumuhian ng Diyos yan. Hindi ikaw ang kinamumuhian ng Diyos. Kinamumuhian niya ang iyong ginagawa. Hindi naman talaga bagay yan sa anak ng Diyos. Diba? So, magsisi tayo. This is the time. Mag-isip ka, upuan mo. Ano ba talaga? Anong gawin ko para maalis ako dito? Wala kang planong malis dyan, ito ang mangyayari sa'yo. Diba? Sumunod po ang isang anghel at ang lahat ay sumamba sa limaw at sa imahe nito. Actually, worshiper ka kapag masturbator ka. Halos lahat ng mga tao ginagawa yan kasi ano yan nasa sinful nature natin. Kaya nga, kailangan tayong matransfer, metamorphosis para talagang totally mawala tayo dyan. Parang lungkot ninyo. Ayaw nyo magbabay doon? Oo. Kasi pagsamba yun worship the devil. Ginamit lang yung inyong imahinasyon, sensuality. Ay nabumuo ng imagination na parang siyempre may ka-sex ka. Pero totoo yon. Dahil hindi ito mag-effect sa katawan mo kung walang spirit na nagdadalaan. That is incubus succubus. At habang ikaw ay nagsisex, nagpi-pleasure, ikaw ay nagwo-worship. Piniprepare ka na for the tribulation. Kasi ayun ang ang magiging command ng halimaw during the time ma-reveal na sa'yo, kung hindi man ito na-reveal sa'yo ngayon, na yung kasex mo ay mga kampon ng halimaw para ikaw ay mahook. Alright? Ang lahat ng sumamba ng halimaw ay tumanggap sa nantatak sa noo. Okay? Makaranas ng galit ang Diyos. Sila ay makaranas ng galit ng Diyos. Ang mga anghel ng Diyos. Ang usok ng apoy. Okay? Magpakahirap sa kanila magpakailanman. Araw-gabi ay wala silang pahinga sa kanilang paghihirap. Dahil sinamba nila ang halimaw at ang imahe nito at pagpatak ng pangalan nito. Alam niyo, pag narinig niyo ito, ngayong gabi, pumapasok na ngayon sa inyong subconscious. Na yung ginagawa ninyong masturbation is a worship to Antichrist. And you will become Antichrist even if Christ is in you. Yung mind mo ang kanyang tinatakan. Although ang puso mo ay hindi niya makukuha, ngunit ang mind mo nakuha niya. So there is a chance for you to say amen. Then eventually your spirit goes with what is in your mind. Naintindihan ba natin? Kaya kayong mga pinabanal ng Diyos, sumunod kayo sa mga utos, patuloy na sumasampalataya kay Jesus. Patuloy tayong maniwala sa lahat ng narinig natin ngayon, hindi yung basta narinig na lang. Hindi mangyayari yan. So, it's useless. At nakalagay lagi, kailangan matiisin kayo. Tiisin mong huwag kang magkasala sa gabi. Bin mo sa katabi, hindi mo matiis, no? Oh. Hindi mo matiis, di alam mo na ang mangyayari sa'yo. Di para ka na lang din pumili. Kasi ba naman, sinasabi ng Diyos na, do not think sexual thing. Huwag daw tayo mag-isip ng masama. Nag-iisip pa rin tayo na masama. Tapos sabihin natin, pressurize sa trabaho ba? Sex yan. Pag born again kayo, naintindihan nyo na ngayon. Bukas ng mata nyo, bakit kayo na-stress? Kasalanan po ang cause ng weight. Hindi ang trabaho ninyo.
Wawa naman yung trabaho, binigyan ka ng trabaho para magkapera ka. O doon mo pa sinasabi na may pressure ka sa trabaho. Walang pressure sa trabaho. Dahil kayo ay ginawa ng Diyos. Tayong lahat may capability tayong magtrabaho. In fact, nakakapag-overtime pa nga tayo. Pero bakit stress ka? Dahil nasa mind ang stress. Hindi galing sa trabaho ang stress. Galing sa kasalanan ang stress. Palakpakan natin ang Lord. Sulat mo to, mapalad ang taong namatay na naglilingkod sa Panginoon. Mula ngayon, makapagpahinga na sila sa mga paghihirap nila dahil tatanggalin na nila ang gantimpala para tatanggapin na nila ang gantimpala para mga mabuting gawa at ito ay pinatundayan mismo ng banal na Espiritu. Okay? So there will be pag-aani ng mundo. There will be a great harvest during the tribulation, chapter 14. Let's go 15. Mag-attempt tayo para pagdating natin sa next natin na pag-aaral ay doon na tayo malapit sa pangwakas. Kaya magtiis. Ito yung mga panghuling salot sa chapter 15, ha? Mga kagilas-gilas na pangitain nakita ko sa langit. Sabi niya doon, sige diretso. May mga parusa. Kasing linaw ng kristal na nagliliyab na apoy. Kasi nagbabasa tayo, wala ang kasama ang puso natin. Hindi tayo niwala na may nagliliyab na apoy na parang kristal. Nakatayo roon ang mga magtagumpay laban sa halimaw. At nang numero ng simbolo ng pangalan ng halimaw na yon ay may hawak silang mga alpa na ibinigay sa kanila ng Diyos. Ito sila ay umaawit. Sila na awit ni Moises na lingkod ng Diyos na siyang mawit ng tupa itong awit nila. Panginoong Yesus na makapangyarihan sa lahat ng kahangahan ninyong mga gawa. So it's time may victory mula pa noon. Sa Old Testament, they are singing a song of victory. Lahat tayo, di ba? Dito nga kahit ngayon pinapractice natin. Nagbibigay tayo ng testimony, mamaya tayong lahat ay corporately kumakanta tayo ng songs of victory. Dahil yan po ang tatak, langit. Come on. And then, sa ilalim ng 15, may mga 7 salot, nakasuot sila ng damit, puting-puti, may gintong pamigkis na kanilang dibdib. Sa 11, walang 11, hanggang lang? Ito yung mga last na salot na puno ng usok ng templo dahil sa kadakilaan ng kapangyarihan ng Diyos. Ito po ay patapos na hanggang natapos ang 7 salot na dala ng 7 anghel. Wow. So let's go 16. Ito yung pag-aani. 16. 17, 18. Diretso tayo, 16. Sa title tayo, ang sisidlan ng galit ng Diyos. Okay, may mga sisidlan ang galit ng Diyos. At malakas ang sigaw ng mga anghel. Mayo kayo at buhos niya ang parusa ng Diyos sa mga tao mula sa 7 sisidlan na yan. So may 7 sisidlan. Ano yon? Bowl. Sisidlan sa Tagalog, bowl ito. So katulad din po ng trumpet 7, seal 7, yun ibubuhos pa rin. Mas matindi ito. Okay, diretso po tayo sa ilalim. Naglaho. Dito naglalahuan na. Matindi nga eh. Inulan na mga tao malaking tinipak na yelo. Tumitimbang ng 50 kilo. Patindi nga. To the max itong bowl ay bawat tipak. Siyempre, hindi lang ulo mo ang wasak. Lahat. At nilait ng mga taong Diyos dahil sa matinding salot na yon. Siyempre, ano bang gagawin mo kundi magagalit ka? So, naglalait na sila sa sobrang sakit. Next. 16. 17.
Okay, Babylonian, babaeng bayaran. Pagkatapos lumapit sa akin ang 7 anghel na may sidlan at sinabi, pagkita niya sa iyo ang babaeng bayaran. Ito ang babaeng lungsod, ibig sabihin. Kaya nga pag wala ka sa niisip mo yung babaeng bayaran, puta. Yung prostitute. Ito po ay Babylon, yan. Ang ibig sabihin ng Babylon yan ay patutot. Nakipagrelasyon sa kanya mga hari sa buong mundo. Sa pamagitan ng pagsunod ng mga tinuro niya at ang mga tao naman sa mundo ay parang nilasing na mga tinuro niya sa kasamaan. So ito po ay church. Dalawa ang Babylonian, sabi ko. Religious Babylonian. Yung mga prostitute na mga churches. And then, may Babylonian na lungsod. Okay? Okay, go. Na-describe po dyan. So, sasabihin ko sa inyo, ang lihim ng kahulugan ng babae at ang halimaw na sinakyan niya na may 7 ulo at 10 sungay. Halimaw ay nakita mo ay buhay noon, pero patay na ngayon. Pero muli siyang lalabas mula sa kailaliman, agad namang pumunta ng walang hanggang kapahamakan. So, ito po ang mga process, mga kaganapan. Ang pangalan ninyo ay wala sa listahan. Ito po ang sinasabi nating listahan na mga buhay ay sa tribulation saints. Kapag hindi nakita ang listahan sa pangalan sa mga buhay, ay hindi sila magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sige to, Jo. Kaya dito ang talino upang maintindihan. Kailangan dito ang talino at kahulugan ng mga ito. Yeah, symbolic. At 7 bundok na inupuan ng babae, nangahulugan dito ang 7 hari. So ito po ay Babylonian, the city of Babylon. Composed ng maraming kings. Kita na natin sa ibang nation, di ba? Kita natin iba-ibang mga hari. Ito yung Babylon. Alright. Sila ay may sa last part. Ang babaeng nakita mo ay ang sikat na lungsod na naghahari ng mga hari sa mundo. Worldly. Okay? Ito na yung last na iguguho ng Panginoon. Kanyang galit. 17, 18, 19. 18. Okay. Ito na yun. Pinabagsak ng Babylonia. Ang mundo, material world. Dang. Ito ay pababagsak na ng Panginoon. Bumaba mula sa langit, makapangyarihan ng anghel. Na ito ay nagliwanag ng buong mundo dahil sa kanyang kaningningan. Sumigaw siya ng malakas, bumagsak na. Sa lahat ng mga naka-Chanel, bagsak na sila. Lahat ng mga society na hindi naniniwala sa Panginoon. Na ang Diyos, ang pera nila ay Diyos. Ang Diyos nila ay pera, bumagsak na ang one eye. Babylonian. Ano yan? Ano yung grupo ngayon ng mga negosyante? Mason. Bumagsak na. Tirahan lang ito ngayon ng mga demonyo at masasamang espiritu at mga kasuklam-suklam na ibon. Ang kanilang mga castle. Alright, sige. Mga imoralidad. Hari sa mundo. Itong mga, ngayon silang naghahari. Siyempre, kaya nga tayo ay parang tamimi. Dahil silang may pera. Pero pababagsakin sila ng Diyos. Mga parang naghahari ng mga LGBT, mga negosyante sa mundo. Dahil sa kanila siya ay bumili ng kapangyarihan. O hindi lahat ng negosyante, may mga Christian tayong mga negosyante. Paglilinaw lang. Hindi ibig sabihin na negosyante ka, ikaw na yung Babylonia. Pwede po na kayo ay Christian, born again believer na negosyante. Hindi po kayo kasali dito sa Babylonian. Pero yung mga taong wala sa Diyos ay pababagsak ng Diyos ang kanilang
Lahat. Dahil ang kanilang Diyos ay pera. Mammon. Ito, iyakan siya ng haring nakipagrelasyon sa kanya. Babylonian. Tatayo lang silang madamay na tungkol sa sabihin. Sayang ang sikat na makapangyarang lungsod ng Babylonia. Sa loob lang ng maikling panahon ay naparusahan siya. Kasi tatayo sila ng city among the city during the Antichrist. Napaka-short lang, tapos sisirain ng Diyos. Iyak at nagdalamati sa kanya mga negosyante. Wow! Paano na lang yung aming mga kapital? Dahil wala nang bibili ng mga paninda nila. Wala nang bibili ng kanilang mga ginto kasi marami nang patay sa buong mundo. At nawala na yung mga church na kanilang pinersecute, nandun na sa langit. So habang sila ay nandito, nagtitinda ng mga telang linen, sida at mga telang kulay ubi at pula. Wala na rin bibili sa kanilang mababangong kahoy or perfumes na gagamitang yari ng pangil na elepante at yari na manatiling mahaling kahoy, tanso, bakal at marmol. Ibig sabihin yung mga material things. At sino pang bibili ng pabango nila tulad ng cinnamon, kamangyan, mira at iba pa. Wala nang bibili sa kanila mga alak. Yung mga alak nila, sige, magbenta kayo dyan ng mga alak. Yung mga sama nyo lahat ng mga kabaklaan at sabihin ng mga negosyante sa lungsod ng Babylonia na wala ng lahat ng bagay na nga mo sa maangkin. Kinuha na sa iyong lahat ng kayamanan at ari-ariang pinagmamalaki mo. Di mo makikitang muli ang mga ito. Ang mga negosyante yumaman dahil sa kalakal nila sa lungsod, tatayo silang malayo dahil takot silang madamay sa parusa sa kanya. During the tribulation po ito. Sabi dito, sayang-sayang, sikat na lungsod. Sino kaya sikat na lungsod? New York, dati, Dubai, tao riyan ay nagdadamit ng manatiling tela. Okay, mga mamahaling, mayayaman. Tatayo kayong magmamasid ang mga kapitan ng barko, mga tripulante. Okay, maghanap buhay sa dagat. Tabang minamasdan nila ang usok na susunog na lungsod. Sisigaw silang walang katulad ng sikat ng lungsod na yan. Dahil sa kanilang kalungkutan, lalagyan nila ng alikabok ang ulo nila at mag-iiyakan. At sasabihin nila, sayang, sikat na lungsod na yan. Dahil sa yaman niya, yumaman ang mga may-ari ng barko na bumibiyahe roon. Pero sa loob lang na maikling panahon, nawala ang lahat. Kaya kayo mga nasa langit, matuwa kayo dahil sa nangyari sa lungsod na yon. Matuwa kayo kayong mga propeta, mga apostol, mga pinagbanal ng Diyos dahil inatulan na siya ng Diyos ang ginawa niya sa inyo. God is a God of justice. And so Jesus here is the judge. Unti-unti po na lumilinaw, pinapakilala ng Panginoong Yesus kung sino siya. He did not stay as a baby, but He is now about to come as a judge and the coming King. So yun po ang 19. Hanggang dito na lang po at tayo ay mag-start sa 19 down to 22 o 19. Tapusin natin yung 19. Lahat po yun ay sa tribulation. Ang after that ay ang pagbabalik, the second coming. With the bride. At yun na ang judgment. Doon po napasok ang mga hinirang ng Diyos sa pamamagitan ng 144,000 people na evangelist, na powerful na evangelist, ay nakabuo pa ng mas marami dahil maraming tumanggap that they are called the tribulation saint. Pero matatanggap lang nila ang buhay na walang hanggan hanggat ang pangalan nila ay nasa libro ng mga buhay. And then, sila ay magkakaroon lang ng buhay na walang kamatayan. Ngunit hindi sila magkakaroon ng body, glorious body na katulad ni Jesus. Sa mga na-rapture, sila yung magiging leader. Alright, so 20 po tayo mag-start next time or 19 down to 22. Dito ay pakikilala at i-illuminate
ang new heaven and the new earth. And then the final state dito sa dulo, the final state of our eternal state ay ihayag. So at least kahit paano po meron tayong panoramic picture ng ating mangyayari in the future. So our bright future is coming kung tayo ay nakatutok. So shall we all pray? Father, thank you Lord sa napakahabang pag-aaral namin. But I believe unti-unti naming namnamin ang bawat tribulation event upang kami ay magiging informational center. Kung kami man ay maiwan, at least may alam kami. So thank you Lord. But tonight, I believe ayaw mo kaming maiwan. At kami din. So we need to meet together in your standard. At kailangan po namin talaga malaman itong lahat upang kami ay makapag-adjust, makapag-prepare sa coming mo. Maraming salamat Lord sa gabing ito. Magkakaroon kami ng inspiration to shift our perspective. At patuloy kami magpapagamit sa mga huling araw na to. Katulad po ng ating ministry na tinalagan ninyo yung aming unlimited friends, that truly not only young people, pero lahat kami, ay i-avail namin ang aming mga sarili na maging friend ng mga taong nasadlak na sa kahirapan ng kasalanan. We are here to be a helping hand to those people na minsan kami din ay nandoon sa lugar na yon. Ngayon, we are saved to save people. That's why we're doing this, Lord. In response to your calling, we're called to be your hand. We're called to be your body. And so therefore, help us, Lord, to really be the body of Christ that is spotless and blameless before the end will come. Father, we thank you. We stand in awe to you tonight. I believe na kung hindi nyo pa natanggap ng totoo ang Panginoong Yesus, kailangan nyo nang tanggapin. For without Jesus, you can never be in heaven. Right now, bigyan ko po kayo ng opportunity together with the elect, yung ating mga anointed people here na manalangin para sa inyo, para magkaroon kayo ng access to heaven. Okay? Buksan niyo po ang inyong mga puso. Magsisi po tayo sa ating kasalanan. Ibig sabihin, acknowledge lang po natin nagkamali tayo. We fall short of the glory. Kaya hindi po tayo ganun ka-active. Kasalanan pa rin po yon. Kailangan humingi tayo ng tawad. And be back to the position of Jesus Christ, which is redeemed, cleansed, purified by the blood of Jesus. Father, thank you for Jesus. I believe that He died and rose again, now seated at the right hand of the Father. I believe that I sinned against you, but by the word that I've heard today, you're going to cleanse me from all impurities. Thank you, Jesus, for my forgiveness. Thank you, Lord, for your Holy Spirit, the deposit guarantee of my salvation. No matter what, I am sealed by the name of Jesus and through the blood. Thank you, Holy Spirit. From now on, you will be my guide, my director, my advocate, my Lord, and my Savior. In Jesus' name I pray. Amen. All right, so dito na po tayo. Dito na lang tayo. Huwag na natin ito alisin. Let's sing that song. We stand in the midst of the multitude. Lahat po tayo. Alright. Tayo lang tayo. Pakita tayo sa buong mundo. I would like to say thank you for all those who are in the live stream sa buong mundo. All over the world. Even in Kazakhstan, Pakistani, doon sa North Carolina, sa part ng India, at marami pang na-mention si Shinalin, na iba't ibang lugar, Canada, at yun sa Ukraine, meron amazing talaga, may nanonood, at kahit hindi nakikita dito, pero sa outside nakikita sila, na nagko-comment sila, and in spite of the barrier ng ating language, ay nakuha nilang
kumuha ng translation. And we thank God for that. It's an honor. It is our honor to be a part of your Christian journey. Together, we are family on the air. And one day when God will call us with the trumpet sound, we all be together in the air. And we will be meeting our Lord in the air. So this is our song for everyone. Okay? Lord, I Stand in the midst of the multitude. Yes. Of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. You can join us. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise. Yes, Lord, for you have chosen us. You choose us to bear fruit abundantly. With All of my strength. Hallelujah. By the blood of Christ we stand. every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise. We stand by the grace in your presence. Cleansed by the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow and we pray. Release your power. Release your power to work in us and through us till we are changed to be more like you. Then all the nations will see your glory revealed and worship you. Hallelujah, hallelujah to the Lamb. 1,000 praise. Hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Every knee shall bow. Yes. Every tongue confess that you are Lord of all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God. Maranatha! Jesus is coming soon. Magandang gabi po. Good night.